Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito na naman po, yung inyong favorite Vice President na umattend po sa hakbang ng maisog meeting dyan sa Germany. Parte po na siya ng destabilizer group. Huwag kayong magkaila. Yang maisog na yan, gusto nilang pababain ang Pangulo. Gusto nilang patalsikin sa pwesto ang Pangulo para maiupo itong gago na ito. It will never happen. Hindi po naniniwala ang mayoryang Pilipino sa kanila. Dahil po mga sinungaling. Higit sa lahat na patunayan, yung deepfake video nila. Pangalawa na yan, Pangulong Marcos. Mag-antay ka pa ng isang strike. Kailangan sa 3 strikes, everybody must be out. You should root them out. Strike 1, the deepfake audio. Yung inuutusan na daw ni Pangulong Marcos ang mga sundalo sa West Philippine Sea. Pangalawa yan, yung Addictus Pulburonus. What will be the next? Pag wala namang next, therefore, 2 is greater than 1. Isang patunay lamang na talagang mga sinungaling itong sila Duterte. Talagang patunay lamang na nag-iimplanta sila ng mga ebidensya. So, paano kayo paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino? Tama, mali. O ngayon, mga kababayan, meron po tayong napanood, yung kay Mike Abe, at meron nga po siyang, napanood niya rin, napanood ko rin eh. Yung isang abogado, nakamukha ni, yung kalaban ni Mike Wazowski doon sa Monster Inc. Yung hunyango, yung mukhang palito. Di ba? Ay, yung abogado, sinasabi ba naman na Sara Robin sa 2028? Kaya pala, ginawang presidente ng PDP si Robin. Tapos, inuutosan ni Robin na ikaw, lumayas ka na Tolentino. Ha? Hindi ka namin kailangan. Kasi para hindi tayo yung magkabanggaan kung sakaling meron tayong ibang political views. Igago, anong political views kung paglalabanan nyo naman, pagdidebatihan ninyo, ay ang mga bills na ipapasa ninyo. O diba? Tama, mali. Kaya ba ginawa kang presidente ng PDP para itandem ka kay Tamilmil? Ay tanga na ang boboto sa inyo. Bakit? Isang tanga at isang tanga. The tanga plus tanga will produce tanga. At ang boboto sa tanga ay tanga. O, di ba? Dumb and dummier lang, di ba? Si Sara, dumber. Itong si Robin, dummier. Yung boboto, the dumbest. Sino yung mga yung talkies? Yung mga alagad ni Kibuloy at ni Duterte. Di ba? Kayo ba? Iboboto nyo pa yan? Mga sinungaling yan? Si Tamilmil, no comment sa West Philippine Sea. O pag naging presidente, hoy, Coast Guard, Philippine Navy, ayos kayo dyan, hindi atin yan. Diba? Narcissistic. Diba? Walang pakialam. Nang iiwan sa gitna ng hunos. Nang iiwan sa gitna ng trahedya. Nang iiwan. Ha? Pag hindi na kaya ang trabaho o DepEd, diba? Halatang halata eh. Weak na weak. Tapos sasabihin nyo, weak leader si PBBM. Sino weak? Weak leader. Iniwan ng DepEd. Weak leader. Iniwan ng iwan nung kasagsagan ni Karina. Diba? Tapos bilib na bilib kayo. No, kasi ang sabi nyo, matalino, magaling. Kasi yung mga nagsasabi ay mga bubo. Kasi bubo na sila, ang tingin nila dun sa isang bubot tanga, magaling na. Para lang sabihin, magaling din kami. Tanga, bobo. Diba? Kayo ba? Boboto nyo yun? Ha? Wala ngang nagawa sa bayan, itong dalawang ito. O tingnan yung ginawa ngayon ni Robin, oh. Ha? Salamat dito sa impact leadership. Anong sabi? Biglang bawi. After na pagsabihan niya sa Tolentino na mag-resign ka na, pre. Anong sabi niya? July 28, oh. Ito ha, sisihin mo to, Binoy.
Ang impact leadership o usapang kongreso. Ako, sasabihin ko sa inyo, kung may isang tunay na senador sa Senado, yan ho ay si Senator Tolentino. O tingnan mo, kiss ass. Nakita niya yung repercussion, yung balik nung sinabi niya, yung action niya kay Tolentino, na wala namang ginagawa sa kanya. Nag-i-instigate lang siya ng away. Para kala niya papatulan siya ni Tolentino sa kanyang gutter politics. Mas ano to, seasoned veteran na politiko ito kaysa sa'yo. Newbie ka lang dyan, neophyte ka lang dyan. Dapat nga sa'yo, ipadel ka ng ipadel eh. Diba? Hindi ka tigilang ipadel hanggang sa ikalimang taon mo, gunggong. Diba? Ganito ba yung iboboto nyo? Iluluklok nyo kung presidente o vice-presidente? Diba? Sabi nga nila, you Filipinos are very lucky. You have the president, si Tamilmil, that tanga, and you have the vice president, si Robin, there is more tanga. Diba? Nakakabigla. Yan lang ang pinupload nila. Yan lang ang kaya nyo, mga Duterte at Kibuloy, ha? Ikaw, abogadong patpati na mukhang ano? Oh, mag-ad hominem na rin ako dito kasi kung anong pinagagawa nyo kay BBM eh. Niwi, adik, gumaganon-ganon daw. Oh, tapos pag nagpo-post sila ng mukha daw ni Ninang Lisa. Kala mo naman sila pagkaaganda nila, pagkaagwapo nila. Di po ba? Ito lang kaya nyo? Parehong tanga pa? Ba't hindi na lang ikaw, abogado ka pa? Eh yung babaeng vice-presidente, abogada, pero wala tang napanalong kaso. Hindi humawak ng kaso. Kasi ang pangalan, Duterte lang eh. Duterte lang. Yun lang ang hawak. Wala nang iba, mga kababayan. Di ba nakaka-high blood? Marinig mong ganyan? Sige, laban nyo. Ay, ikaw, Toki, sino ba gusto mo? Eh, gusto ko po, Gibo at Romualdez. Eh, hindi pa naman pwede yung kambal kong si Sandro eh. Bata pa eh. Kung pwede lang eh. Di ba? O sino pa? Yung sa mga house. Si Migs Nograles. Ang ganda nun, no? Sayang. Attorney Migs Nograles. O Beauty and the Brain pa yun. Yun talaga. Buti na lang, late siyang naipanganak kaysa sa akin. Ay, attorney. Kong joke lang ha. Alam ko may jowa ka na. Joke lang po yun. Pero kung totohanin ni Kong, baka naman. Di ba, Elora? Ang ganda kaya ni Congressman Nograles, si Migs, no? Ang ganda, no? Ano nga yun eh, talagang pwedeng panlaban ng ano yun, binibining Pilipinas. Pag gano'n ang girlfriend ko, huwag ka na lumabas ng bahay. Baka maagaw pa, magising ka pa, mauntog ka. Di ba, RN2 cents? Lagyan ko na ng helmet. Yung helmet na hindi naman tatanggal niya. Matatanggal lang pagpasok ng bahay. Toot! Tutunog, may sensor eh. Toot! Okay na. Lagi Di ba, Elora? Ikaw, maglagay ka nun, Elora. Ha? Pag may ano ka na, jowa ka na, doon sa magiging jowa ni Elora, bili ka sa akin ng helmet na ganon. Ilalagay mo kay Elora pag palabas na kayo ng bahay. Tapos, matatanggal lang ni Elora yun. Maski na nasa mall kayo, hindi pwedeng tanggalin ni Elora. Pagdating sa bahay, doon sa pintuan nyo may sensor. Madidetect. Doon lang maa-unlock. O di kaya ikaw lang nakakaalam ng code para ma-unlock. Di po ba? O ayan ha, kayo, payag kayo dyan? Okay lang, sige, laban nyo. Tignan natin ang katangahan nyo. Pag nanalo yung dalawa na yan, bagsak ang Pilipinas. Balik sa dati. No? Nung dinopost nila ang Pangulong Apolacay. Balik sa dating 1986 nung panahon ni Cory. Wala. Back to zero na naman kasi tanga plus tanga equals tanga. TTT. Yan. Baka yun ang pinunta ni Tamilmil dun sa Germany. I like to eat tea. Nakakain ba yung tea? Di ba iniinom yung tea? Hindi. I have to eat first before I drink it. Di ba RN2 cents? Ikaw talaga, itong si RN2 cents talaga. Bad example to sa akin eh. Di ba Miyu? Pagalitan mo nga yan si RN2 cents. O baka kayo naman kayong tatlo na naman ang aalis ha? Na kayong tatlo palagi ang binabanggit ko. Miyu, RN2 cents at Elora. Baka hindi na kayo makatiis. Baka mamaya si Ate Beth M na rin, nalayasan ako. Shout out nga po pala sa Friends for PBBM. Baka sila rin nalayasan na ako. Ang talagang matitira na lang si Ate Maite. Saka si Doc Desi.
mga loyal friends. Dahil, ay, ang bastos mo talaga, Tokis, no? Mapanglait ka pa. Bastos ka, iwanan ka na namin. Wala kaming nakukuhang aral sa'yo. Ganun talaga eh. Lumalabas po bigla, pasensya na kung na-open kayo ah. Kung hindi nyo type yung style ng pagbablog ni Tokis na biglang buboljak, biglang aawit, biglang tatawa, biglang mangbabanggit pa, mandadamay pa ng pangalan, no? PM is the key. If you don't want to be mentioned in our vlog. Di ba Ate Beth M? Ang kulit. Di ba Maritel? Si Maritel gustong-gusto niya yan. Proud na proud yan si Maritel sa akin. No? Ewan ko lang kay Suset kasi hindi ako nag-gluta. Natural beauty. I like my color because I'm black. Black is beautiful, Suset. Naku, pag nakita mo ako sa personal, Suset, baka doon ka na lang sa mister mo. Doon ka sa mister mo. Huwag ka lumapit sa akin. Doon ka. Wag. Baka saksakin ako ng mister mo. Ang kulit eh, no? Suset naman na napagtripan. Pasensya na po, no? Talagang gusto ko lang i-include kayo sa ating vlog. Kung na-open po kayo, sabihin nyo sa akin, oy, Tokis, wag mo akong isama dyan sa vlog mo, ha? Wag mong banggit-banggitin pangalan ko. Na-open ako. Ako ay dalagang Pilipina. Lagi akong naka-Pilipinyana. Ay, ganun po ba? Ako din eh. Dalagang Pinoy. Ang kulit. Di ba? O, next topic tayo. Maiksi lang po ito. Kaya kinakwentuhan ko kayo. Kinukulit ko na lang kayo. Parang si Mamita Star Talk. I-subscribe nyo po yan. Matutuwa kayo kay Mamita. Ang dami pong mga lamok ang kinakagat siya. Hi to Mamita. Si Ate Beth M nabanggit ko na. Si Ate Wanabet, Malditang Lolam, Mama Lu Parker, lahat po kayo. Tita Aurora, patuloy mong pakainin ng aking baboy dyan. Patabain mo ng gusto. Kasi baka makauwi ako next year. Eh, paldo-paldo ako. Di ba? Yung maasar, mahala na kayo. Okay? Punta tayo kay Digong. Kasi po dito, sa FB page ni Boss Benji, alam niyo naman, sabi ko sa inyo palagi na lagi po akong lumilibot sa FB page ni Boss Benji Contreras para makakita naman ako ng mga pang-content natin, pang-sama. Dito po, courtesy of Boss Benji ito ha, na i-share po siyang video, yung interview ni Digong doon sa nagugutom na siya at naghihirap na naka-iPhone at naka-iWatch. Ito po, 1 minute and 15 seconds. Ito po yung kung anong sinasabi dito no Digong. Hindi ko rin po maintindihan. I cannot understand it. Baka Elora, pwede mong ipaliwanag sa akin ito. Ito po. So we elected the president now was taking drugs. Maybe before and maybe now. Kaya siya lang ang magpapasabi, totoo yun noon, bata pa ako. Pero ngayon na hindi na gago, presidente na ako. In the sense na pareho tayo na ikaw, dyan naman sa TV, we would understand. Noon, pero ngayon hindi na. At wala naman akong rason na hindi maniwala. You're of sound mind, perfect. Wala akong masabi. You are perfect in your lahat. Paglakad mo, pang ano. Utak mo, marunong rin. Pwede rin pang gera, pwede rin pang peacetime. So, wala kami ano noon. Except that, it would be good if you come up with an honest answer. So yan po, mga kababayan. Ang gulo lang ng utak nitong pentaning na ito eh. Hindi niya alam yung sinasabi niya, mga kababayan. Maybe. Nakuha nyo? Binanggit niya yung word maybe. Hindi siya sure. Ha? Maybe. Nung kabataan niya at maybe hanggang ngayon. The word maybe, sa akin ha, hindi sila sure na tumotyongki ang Pangulo nung kabataan niya. Hindi sila sure kung tumotyongki siya ngayon. Ha? Ngayong presidente pa rin siya, hanggang ngayon gumagamit siya.
Hindi kayo sure. Tapos you keep telling the public na bangag ang presidente na magpa-drug test. Who are you? Kung may court order kayo, then so be it, baka gawin ng presidente. Ni korte nga eh. Hindi kayo makalapit, humingi ng korte, yung ipag-utos ng korte na ikaw, Bongbong Marcos, magpa-drug test ka nga. Nung nagpa-drug test nung eleksyon nang sinasabi mong may bangag tayong kandidato pagka-presidente, anong ginawa ng karamihan except Lenny? Nagpa-drug test. Anong tinutukoy mong drugs? Di yung powdery, ano pa man. Nagpa-drug test. 2 beses pa. Pero ayaw nyo pa rin tanggapin. Paano pag nagpa-drug test? Paano lang? Given. Nagpa-drug test. Negative. Are you willing to accept it? Kasi yung una at pangalawa, ayaw nyo tanggapin. Biro nyo 2 drug test na. That is not enough for you guys to believe na hindi adik ang Pangulo. Parehong negative. Pero ayaw yung maniwala. Sobra kayo. Sobra kayong mga gago. Mga spoiled brat kayo. Hindi pala kayo sure na chumochongki ang Pangulo, na adik ang Pangulo, gumagamit ng pinagbabawal na gamot nung kabataan niya hanggang ngayon. Kasi the word maybe. Ha? Tapos gusto nyo magpa-drug test? Ikaw nga eh. Sinabihan ni Trillanes na kailan kayo magpapa-drug test na Duterte. Anong sabi lang ni Roque? Walang pwedeng magdikta sa Pangulo. Tapos kayo sasabihin nyo, aminin niya. Ikaw ba umamin ka? Ha? Umamin ka, gumamit ka ng fentanyl. Kasalanan mo yun. Dahil umamin ka eh. Diba? Kasi mayabang ka. Ngayon anong tanong? Anong aaminin ng Pangulo? Kung hindi naman niya ginawa. Anong pinagkaiba nyo sa mga tiwaling investigador na nag-iimbestiga ng suspect pa lang? Pero doon sa investigation room, you are putting words to the mouth of the suspect. Kinulong nyo doon ng 18 hours, binombard nyo ng mga ganito, ikaw, na brainwash na. Hanggang sa they give up. Di ba nangyayaring ganun? False confession because of the illicit. Yung pangbubuli ng mga investigador. Ganun kayo. Lalo ka na digong, umamin ka. Nagpaplanta ka ng ebidensya. Pinipilit nyo na umamin ng Pangulo. Sabi niya, baka ngayon umamin siya. Aminin niya lang. Ano nga aminin ng Pangulo? Na nag-drug siya, ano nga aaminin niya, hindi niya nga ginawa eh. Bakit ako aamin? Bakit ako magpapadrug test? Ginawa ko na yan. Para lang mapagbigyan kayo? Ano kayo? Hawak nyo ang buhay ng presidente? Even though sinasabi nyo kayo ang nagpapasahod sa kanya, hindi lang kayo. Kami din. Hindi lang kayo ang taxpayers, hindi lang kayo ang contributor sa bansa. Hindi lang kayo ang nagre-remit ng pera sa bansa. Kami din. Hindi kayo ang mayorya. Sino kayo? Sino ka? Hindi ka Diyos. Gago ka pala eh. Nung time mo nga eh. Hindi mo na ang paunlakan si Trillanes eh. Ni pinaguhubad nga ni Trillanes yung panganay mong anak, hindi niya magawa eh. Di ba? Tapos pag kayo na, dapat pagbigyan kayo, mga gago pala kayo eh. Tapos sabi niya pa dyan, you have a sound mind. Perfect. Kaya bang gawin yan? May perfect mind ba ang adik? Di ba lusaw ang utak ng adik? Wala kang masabi. Ba't ka pa nagsasalita? You are perfect. Therefore, perfect. Bakit mag-a-addict ang perfect kung perfect naman pala siya? Di ba? Gago. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Animal tong mga to. Di ba? Mga sinungaling. Entitled. Mga mandarambong. Gusto nyo lang talagang pabagsakin ang Marcos administration kasi naninindigan po lalong-lalo na sa mga amo nyong tsekwa. Pinagbibigyan na nga kayo sa ICC. Then you still have, hindi pa rin sapat yun? Hindi mapagbigyan ang kahilingan ni Quiboloy? Hindi naman hawak yan ni PBBM. Remember, co-equal branch of government, nasa judiciary na. Ano pang sabi nyo nun? Sabi ni Quiboloy, dalhin nyo sa proper forum, haharapin niya. Korte na, hindi humarap o kasalanan ni PBBM? Gusto nyo ayusin ni PBBM? Ayun ba ang mandato niya sa konstitusyon? Protektahan lang si Quiboloy? Hindi pwede. Di ba mga gunggong? Mga palalo pala kayo eh. Lalong-lalo ka na Duterte ka eh. Ikaw ang adik dahil hindi mo nang pinagsasabi mo.
Sabi mo, you have a sound mind, perfect. Tapos sabi mo, nag-a-addict, maybe. Di ka pala sure. Bubu. Di ba? Manang-mana lang si Tamil Mil sa'yo sa kayong dalawang mong anak. Oh. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Bye-bye. God bless.